Ang swerte ko talaga. Mayroon na akong chef na masarap magluto. Mayroon pa akong napakagandang asawa. Malambing na wika ni Emil kay Chantal na may halong pambobola. Pagpasok niya ng kusina ay naroon ito nagluluto ng almusal nila. Nakabalik na sila noon sa dati nilang bahay. Nabawi na rin ito sa wakas ni Emil sa bangko kung saan ito naibenta ni Ace. Nambola ka na naman. Mabuti pa kumain na tayo para maaga tayong makaalis. Wika ni Chantal sa asawa. Excited ka naman yata pumunta sa mansyon. Para namang close na kayo ni Mama. 2 weeks ago nang pabalikin niya ng mansyon ng ina. Bakit? Ayaw mo ba makipaglapit ako sa pamilya mo? Gusto mo ba talaga? Paninigurong wika nito. O baka napipilitan ka lang dahil sa akin. At naiintindihan ko naman yon kung ayaw mo. Ano ka ba? Wala na yon. Basta nagkabati na kayo mag-ina, sino ba ako para sirain yon? Wika niya. Kahit di ito magsalita, alam niyang naawa ito sa ina nang makita sa bahay ni Aidan. Malungkot ito nang madatnan nila nang minsan silang dumalaw roon. Kaya nga pinabalik na ito ni Emil sa mansyon since wala naman nakatira doon. Kung ganon, sige pupunta tayo. Kaso may daraanan muna tayo. Okay, wika niya. Tanghali na rin na makarating sila ng mansyon. Doon nga sila nag-lunch. Naroon din kasi ang dalawang kapatid ni Emil. Palibhasa, weekend kaya naroon ang mga ito upang makipagbanding sa ina kasama ang pamilya ng mga ito. Talaga bang ibibigay mo na sa akin to? Di makapaniwalang tanong ni Doña Anastasia sa anak matapos nitong iabot ang titulo ng mansyon. Sa tingin kasi nito, kalabisan na ang nangyari kay Doña Anastasia na biktima lang din ito ng sarili nitong anak na si Ace. Yes ma, wala naman ako maisip na ibang tao na titira sa lugar na to, kundi kayo. Alam ko naman na kalahati ng buhay nyo ay narito. Kaya bakit ko naman ipagkakait sa inyong tahanang ito na binuo nyo ni Papa? Di tuloy may iwasang maging emosyonal ng ginang. Sa labis ng galak nito ay nayakap nito na mahigpit si Emil. Salamat anak. Akala ko tuluyan mo na akong tinalikuran. Dahil akala mo kinukonsenti ko ang kapatid mo sa ginagawa niya pagnanakaw sa'yo. Maging ako man ay nalulungkot sa ginawa niya sa akin. Hanggang sa ngayon di ako makapaniwala sa nagawa niya. Kalimutan na natin yon. Basta ayoko lang talaga makita ang taong yun dito sa mansyon. Sorry anak, ha? Nagkamali ako sa panghuhusga sa'yo. Pati sa asawa mo. Wala yun ma. Ang mahalaga maayos na tayo. At sana pati ang asawa ko matanggap niyo na rin. Oo naman. Hahayaan na kita sa diskarte mo sa buhay. Dahil nakikita ko naman na maganda ang mga naging hakbang mo para umulad ka sa buhay. Marahil sobrang proud sa'yo ang papa mo ngayon. Kayo ma, di ba kayo proud sa akin? Of course naman anak. Aaminin ko na dati kapag pangalan mo ang binabanggit ay talaga nahihiya ako. Parang gusto ko nalang maglaho noon sa kinatatayuan ko. Dahil sa mga kalokohan na pinanggagawa mo noon. Di lang yata ako 10 beses na napatawag sa principal's office noon. Kundi doble pa. Di pa kasama ang presinto, Emil. Pero ngayon, taas na akong ipagmamalaki na anak kita. Ako rin, dude. Ipinagmamalaki kong kapatid kita. Nagkisawsaw na rin si Aidan sa kanila. Naroon din ito sa mansyon ng madatnan nila. Dumalaw rin. Sorry, dude. Alam ko di tama ang nagawa ko sa'yo. Pinakialaman ko ang pera mo. Hayaan mo, babayaran ko yon. Medyo nagipit lang ako kaya ako natuksong gawin yon. Nahihiya nitong sabi, di kasi ito makatingin ng diretsyo sa kapatid. Wala namang kaso sa akin yon, pera lang yon. Basta ibabalik mo lang sa tamang panahon na ibibigay ko. Kundi, hindi ako mangingiming pahimasing ka ng malamig na bakal. Ang lupit mo naman yata sa akin. Si Ace nga ay di mo naman pinakulong. Yun ay dahil mas masaya akong nakikita siyang gumagapang ngayon sa hirap. Yung ultimo isusubo na lamang niya pinaghihirapan pa niyang hanapin. Wika niya matapos niyang sirain ang reputasyon nito. Wala tuloy itong makuhang trabaho at nilalayuan na rin ito ng dating mga kaibigan at mga kakilala dahil sa pag-bankrupt nito. Sige dude, sa lalong madaling panahon, ibabalik ko sa iyo ang pera. Takot lang nito na matulad kay Ace. Yan kasi, winarningan na kita dati pa. Ayaw niyong makinig sa akin, tignan niyo ako ngayon, walang problema. May pagmamalaking wika ni Anton. Ako, Emil, wala ba akong reward sa pagiging mabait sa'yo? Ang tila pabirong sabat nito na bahagyang ikinakunot ng noon ng lalaki. Anong reward ang pinagsasabi mo? Pabuya, baka nakakalimutan mo kung kanino mukha ang nakita mo sa Singapore nung magising ka. Yeah, I remember that. Ang totoo, gusto ko sanang ibigay sa yung 5% ng mana ko kay Papa. Kaso kapag naalala kong sumakay ka rin sa sinabi ng mga to,
na hindi ko asawa si Chantal. Para bang gusto kitang singilin? Sorry naman. Alam mo, naipit lang ako. 3 sila, 1 lang ako. Kaya pala mas pinili mong dumagdag sa kanila para pagtulungan ako. Sige, amanos na lang tayo. Napilitang wika ni Anton. Akala nito may makukuha rin ito sa pagiging good Samaritan sa kapatid. Pero bilang pampalubag loob ay ito ang sinabi ni Amiel. Hayaan mo, kapag ikaw ang napunta sa sitwasyon na pinagdaanan ko, ako rin ang unang makikita mo paggising mo. Bagay na tinawanan ni Anton. Di bali na lang, Amiel, na huwag ka na makabawi sa akin. Huwag lang ako maaksidente at baka naman di lang alaala ko mawala kundi buhay ko. Kawawa naman ang asawa at anak ko. Wika ni Anton. Kapag kuwan ay napatigil sila sa pag-uusap na makita nilang paparating na si Ace. Bakit nandito siya, ma? Hindi ba sabi ko ayoko siya makita rito? Nakatingin ang matalim na mata ni Amiel kay Ace. Hindi ako narito para manggulo, Amiel. O kaya naman tumira dito sa mansyon. Kaya lang ako nagbalik para humingi ng tawad sa'yo. At kay mama. Magpatawad niyo sana ako, Amiel. Ma, sana lang ganun kadaling kalimutan lahat, Ace. Ikaw ang pinakamasamang tao na kilala ko. Hindi ako umaasa na mapapatawad mo ako sa ngayon. Lalo na di madali ang nagawa ko sa'yo. Aaminin ko, nagawa ko yun sa'yo dahil sa inggit. Alam ko naman kasing lumalapit pa rin sa'yo ang asawa ko at natatakot akong bawian mo siya sa akin. Pero ngayong may asawa ka na at masaya na kayo, panatag na ako kahit wala sa tabi ko ang mag-ina ko. Aayusin ko ang sarili ko. Babalikan ko sila. Yan ang mabuti mong gawin, Ace. Lumabang ka ng patas. Dahil sayang ang pagiging abogado mo kung ugaling panggagatso ang nakikita ko sa'yo. Salamat sa payo, Amiel. May buong pagpapakumbabang wika ni Ace. Pagkatapos ay umalis din ito sa mansyon. Samantala, nakabalik na ang mag-asawa sa bahay nila. Medyo nagtataka lang si Amiel nang mapansin tahimik si Chantal sa tabi. Kaya naman natanong niya ito. Bakit parang ang tahimik mo yata? May problema ba? Bumuntong hininga lang ito ng mahina. Ex mo pala yung hipag mo. Ganda niya, bakit pinakawalan mo siya? Medyo nagulat siya sa pag-uusisa nitong sabi na may bahid na paninibugho sa tinik nito. Ayaw niya sa akin. Pinagpalit niya ako sa kapatid ko. Bakit ko pa siya hahabulin? Wika niya. Hindi lang siya ang babae sa mundo. Kaya pala ganoon mo na lamang ako kung pakawalan. Mahina nitong sabi sabay talikod. Iba ang sitwasyon niyang dalawa. Siya iniwan niya ako, pinagpalit kay Ace. Kaya hinayaan ko na sila. Ikaw, nasabi ko na sa'yo kung bakit ako nakipaghiwalay sa'yo, hindi ba? Ayoko lang isama kita sa mahirap na buhay na akala kong pagdaraanan ko muli. Ngayon nakabalik na sa dati ang lahat. Hindi na kita pakakawalan pa, Chantal. Dahil una pa lang kita makita, alam ko na sa sarili ko na ikaw talaga ang babaeng nais kong makasama habang buhay. Totoo? Sa halip na sumagot, nilabas niya ang diamond ring na binili niya noong nakaraang buwan pa. Let's get married again, Chantal. Gusto ko yung totoong kasal. Papayag ka ba? Di na nakatanggi pa ang babae. Oo, Amiel. Naluluhang sagot ng asawa. Mahigpit niya itong niyakap at ikinulong niya ang dalawa niyang kamay sa maamo nitong muka. Salamat, wife. And I promise, I will give you the best wedding that you deserve. Ihahagis ko na tong bulaklak. Wika ni Chantal sa kanyang mga nagagandahang mga bridesmaid. Nakaabang ang mga ito sa harapan niya. Ngayon kasi naganap ang pinakabonggang kasal nila na nangyari sa malaking parokya ng San Mateo. Chubby, bakit nasa tabi ka? Dapat doon ka sa gitna. Wika ni Chantal sa matalik na kaibigan. Wala pa kaming pera ni Cardo, kaya kahit ako ang makapulot niyan, malayo pa rin ako ang susunod na ikakasal. Nagpaparinig nitong sabi kay Cardo. Yun lang ba ang problema? Hayaan mo, sagot ko na ang kasal nyo. Nakangiting wika ni Amiel na ikinalundag ng dalaga. Kulang na lamang ay yakapin nito si Amiel sa labis na kagalakan. Salamat, Amiel. Walang anuman. So paano? Maiwanan namin kayo? Hindi na kami magtatagal pa rito. Baka maiwan na kami sa flight papuntang Bali. Wika ni Amiel, doon kasi nila naisipang mag-honeymoon. Sabay kuha ng bouquet na hawak ni Chantal. Huwag mo na itong ihagis, bes. Akin na to. Sa wakas, ako na ang susunod na ikakasal. Excited at kinikilig pang sabi ng kaibigan na hindi na niya tinutulan. Gusto niya rin naman kasi ito maging hipag niya. 5 years later.
Masayang pinagmamasdan na mag-asawa ang dalawa nilang anak na naglalaro sa kulay berde nilang bakuran. Habol, Shelo! Sabi pa na 5 taong gulang nilang panganay, sa noon ay 3 gulang nilang bunso na si Amara. Para ba musika sa pandinig nila ang matatamis at malutong na tawanan ng dalawa nilang anak na patakbo-takbo sa paligid. Alam mo, love, naalala ko tuloy yung sinabi ko sa'yo 5 years ago. Ano naman yung love? Tanong ni Amiel sa asawa. Yung sabi ko sa'yo na gusto kong magkaroon ka ng pamilya, na makakasama mo dito sa bahay mo. Tingin ko kasi masaya yon kaysa naman nag-iisa ka rito. Hindi ko nga lang akalain na ako pala magiging ina ng mga anak mo. Salamat sa'yo, love, kasi pinikot mo ako. Kapal mo rin, no? Nasinghalan niya tuloy ito. Bakit? Sino ba nagdala sa akin dito sa bahay? At FYI, di kita pinikot. Asawa na kita nun. Pero pinalaya na kita. And still, ginamitan mo pa rin ako ng... Mabuti na lamang, di na nito tinuloy pa ang sasabihin. Dahil sa totoo lang, namumula na siya nang maalala ang gabing yon. Para nagsisisi ka naman yata na ako na pangasawa mo. Aalis na nga ako? Kunwari patampo niyang sabi sabay talikod. Nahawakan siya nito sa balikat. Pikunin pa talaga ang buntis? Sabi nito sa likod niya. Malaki na kasi ang tiyan niya noon sa pangatlo nilang anak na lalaki. Oo, kaya wag mo ako masubok-subukan. Tinawa na lang nito ang may panggigigil niyang sabi at mahigpit siyang niyakap. Nakiliti pa siya sa nguso nito sa kanyang leeg. Naitulak niya tuloy ang asawa, kundi baka dalhin na naman siya nito sa silid kapag nagpakita siya ng konting kahinaan. Oo, tama ang sinabi nito sa kanya dati na mahilig nga ito sa kama, na nasasabayan niya. Wala namang kasing dahilan para tumanggi siya sa alok nito. Dahil sa pinapakita nitong labis na pagmamahal sa kanya at sa mga anak nila. Kaya di na magtataka nakakatatlo na silang anak sa 5 taon na pagsasama nila. At masasabi niya na pinagpala siya sa kanyang napangasawa. Di dahil sa mayaman ito, kundi dahil sa pagiging nitong responsableng kabiyak at ama ng mga anak niya. Malayo sa bis-husband na nai-imagine niya rito nung una.